Hello, welcome to Madam P. Ay, mali. Welcome to Virgo Philippines. Ako si Madam P at ito yung reading natin for Virgo. Take only what resonates. Kanina pa ako nagre-ready, hindi ako makaready-ready, guys. Parang hindi ko feel yung video ngayon. Anyway, okay lang yun, mga next readings pa naman tayo. Kung hindi ka naaaliw or hindi ka natutuwa sa way ko na pag-read, pwede ka mag-next video. Okay? Next video. Reading na tayo. So, this is for Virgo. Madam P, yun yung pinaka-Facebook page namin. Search mo na lang Madam Space P. Tapos space pa sa dulo. Hindi ako mapakali kasi sa mga ilaw ko. Kanina ko pa ina-adjust. Dapat kanina pa ako nagsimula. Parang okay na yan. Kasi yung pisngi ko hindi ko matago eh. Parang naparami ng New Year at saka ng Christmas. Ayaan mo na. Anyway. For Virgo, anong meron sa mga Virgo? For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Mag-comment naman kayo dyan sa baka ko heart ng smileys. Malaking bagay yun sa akin. At saka, ang tawag dito? Ayan, don't forget na mag-subscribe sa akin. Kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, gusto mo nakikita yung card, check mo na lang yung ibang video natin. Kasi yung ibang reading naman, ganun yung way ko ng pag-read. Okay, let's start what we have here for the sign of Virgo. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo, you do have here the Chariot. Chariot at saka Three of Cups. Yung iba sa inyo kasi ikaw to eh. Pwedeng ikaw ito na meron kang mga taong babalikan. Tapos etong mga taong babalikan mo na to, magkakaroon ka ng growth dahil sa tulong or dahil sa kanila. Yung iba naman sa inyo, pwedeng itong taong ito from the past ay babalik sa buhay mo tapos magdadala or magdudulot para magkaroon ng mas malaking kita or finances sa'yo. The Nine of Pentacles, nagpapakita ito ng growth, success, good money. Tapos with the Eight of Pentacles, ayan. So, pwede magkaroon ng growth through the help of these people or ikaw ito na mas lalo kong mag-grow dahil sa pagbabalik mo sa kanila. Kasi, witches, pwedeng ikaw yung magbalik or yung may taong babalik sa buhay mo para mas magkaroon ka ng growth. Financially yan. Okay. Hindi talaga ako mapakali kasi yung buhok ko di rin. Hayaan mo na yan. Parang hindi ko feel yung aura ko for today. Anyway, ano yung main energy ng person na kakonect mo? Main energy ng person na kakonect mo. The Star is here. Oy. Hindi siya okay. Five of Cups, nakakita tayo ng sadness, kalungkutan mula sa taong to. With the Star, pwedeng, siya ngayon eh, parang inaano ka na niya. Mataas ang pagtingin niya sa'yo ngayon. Parang pinapangarap ka niya, ganun yung level. Tapos with the Five of Cups, nalulungkot siya nalulungkot siya ngayon kasi parang feeling niya tanga-tanga niya. Parang ganun. Dahil with the Wheel, medyo nabago na yung pag-iisip nitong person na to regarding sa'yo. Or nabago yung pagtingin niya sa'yo. Or nabago yung, kumbaga dati, pwedeng hindi ka niya masyadong binibigyan ng attention, pansin, or parang baliwala lang ikaw para sa kanya. Pero parang nabago bigla yun. Nagkaroon ng pwedeng pag-iisip itong person na to regarding sa connection ninyo. So, ano yung emotion mo para sa, paano yung emotion niya sa isa't isa? You do have here the Ace of Swords is here, followed by the World. Okay, major arcana yon. Naalala mo itong taong to, like, this could be a person in the past, naalala mo pa rin siya. Well, ang nakikita kong hayop ngayon is eel, or ahas ng, ano ba yun? Ahas dagat.
well, kahit anong ahas dagat ha. Alam ko may iba-ibang ano yan eh, variety. Or pwedeng yung eel. Alam mo yung eel, yung nangongoriente. Para rin kasi yung ano eh, or anong tawag dito? Alam mo yung espada? Espada is isda siyang mahaba. Na para na siyang ano, para na siyang ahas dagat. This could be your reading. Pwedeng recently lang kumain ka ng mga ganon, or may mga pinanood kang video na may kinalaman doon, yung ano, ahas dagat, sea snake, or mga isda na mahahaba. This could be your reading. Yun yung nakikita ko. So, pwede ngayon, meron kayong may spark sa inyo na person na to, or naalala mo siya, naiisip mo siya. Kasi with the file, so I feel like napahiya ka sa kanya. So, pwede may mga ginawa siya na something na parang nakakahiya para sa'yo. Or napahiya ka dahil pwedeng may mga ginawa ka sa kanya tapos hindi niya masyadong na-appreciate, or tinawanan niya lang, or maybe may bagay kang kinapalan mo yung mukha mo dito sa taong to, but then hindi naging ganun yung outcome para sa'yo. So, ano yung emotions niya for you? Ano to? Ito lang kukunin ko, The Emperor, tsaka ko pa tayo isang card. Marami kasing bumagsak na card, pero hindi ko yung kukunin. Queen of Cups. Okay. Okay. I feel like hindi pa tapos yung sa inyo ng person na to. There's another round, another chance. Tapos, with the Nine of Pentacles, pwedeng siya yung maging dahilan din. Sabi ko sa'yo, pwede may bumalik na person sa buhay mo. This is showing to me as that person. Pwede bumalik yung taong ito sa buhay mo kasi pwedeng hindi pa nga finish yung business niya. And at the same time, yung regarding sa emotion niya sa'yo, marami pa siyang gustong matutunan, marami pa siyang gustong ituro. And at the same time, nagkakaroon lang siya ng pagdedesisyon ngayon regarding the Fool, kung magte-take ba siya ng risk, or kung magkakaroon ba ng new beginning sa inyong dalawa. I feel like itong person na ito, kailangan niyang harapin yung takot niya. There's fears, takot, na parang hindi pa nakaharap nitong person na to, but if ever na magkakaroon ng another chance or new beginning sa inyong dalawa, parang kailangan niyang harapin yung fears niya na yun. And nagkakaroon siya ng pagdedesisyon kasi alam niya, kailangan niyang harapin yung mga bagay niya. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? Ten of Cups. Ano to? The Tower. There's going to be an ending sa side mo. Like, something is going to end. The Nine of Wands and the Eight of Pentacles. Clarify natin tong the Tower. What's with the Tower? The Tower is clarified by the Two of Wands. Maybe mga plano. The Page of Swords and the Six of Cups. Okay. Maybe may kinalaman din si child. Yung ending na ito. Six of Cups. May someone na magpapakita ng another plano sa'yo, and I feel like pwedeng pag-isipan mo itong plano na ito. And you do have here the Nine of Wands, the Strength card, the Temperance. If you are single, pwedeng may dalawang maglaban sa puso mo. I can see like between the two of this two people, sino yung pipiliin mo? Ayan, pwedeng ilaban, isa itong taong ito na ilalaban ka, or gagawa ng paraan para magpapansin sa'yo, and then ito yung maging dahilan or magdulot sa'yo para mag-isip ka kung sino ba or alin ba dito ang pipiliin ko, kung ganon. Nine of Wands. What's with the Nine of Wands?
Nine of Wands is clarified by the Ten of Wands. And I feel like eventually yung person na to matututunan niyang harapin itong takot niya para magkaroon ng another chance sa inyong dalawa. So that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.